Aba, muntik na akong maniwala dun ha. Pero sabi, fake news? Aba, sino kayang ina ang hindi mag-aalala lalo na buhay ng tao ang pinag-uusapan nila? Nakatanggap ako ng video message kasama ang caption message na nagsasabi na siya daw ang babae na nawawala ng 3 days na bumili lamang ng almusal at hindi na nakabalik sa kanila. At siya daw ay nahanap, natagpuan sa isa sa barangay na nasasakupan ng Nacarlan. At siya daw ay nakatira sa ganiring block na may lot na ganire, na which is guys, malapit lang dito sa amin. Sa video na yon, nakita ko doon ang isang babae na nakahandusay sa tabi ng kalsada na hinang-hina na, pero gumagalaw pa siya at mayroong sugat sa abdomen part niya na pahabang pa ganon. Gaano ba katotoo ang kwento na nasa likod ng video na yon? Ang puntahan ang sinasabing lugar, ang nakasaad na address ng babaeng yon. Dito po sa may balid, sa Kalumpang. Sa may balik, dito sa may kalupang. Tinapon daw po. May bako ang tiyan. Bagong tahi lang po. Hindi pa nga ata tahi ay. Oo nga po eh. Wakwak. Tinapon daw sa dito. Tinapon daw dito. Dito sa may balik. Street papunta sa kanila. Mayroon akong nakasalubong at itinanong ko ang pangalan ng tao at sabi niya, oo, nandun. Totoo yun, te, na nangyari. So, totoo na nangyari na alin. Kuya, salamat ha. Nandun siya, nahanap na siya sa somewhere in Nacarlan at dinala siya sa hospital ng Nacarlan. So, ang sinabi sa akin ng isang tao ay nagmatch doon sa nabasa din na nandun sa message caption. Pinuntahan ko pa ang bahay ng sinasabing taong yon at wala doon ang pamilya. Ang nandoon sa labas ng bahay nila ay yung mga kapitbahay na nag-uusap-usap. So ako naki-issue. So I just want to find out the truth kung gaano katotoo. So kaya ako pumunta doon. Pero limited. Hindi naman talaga pwedeng sabihin lahat kung ano yon. So isa sa confusion ang naramdaman ng mga tao kung ano yon. Ngayon guys, napaisip ako, kung totoo man na dinampot siya ng mga tao na nasa itim na van at dinala siya doon at ang sabi daw ay tinanggal daw ang kanyang kidney dahil daw ay may sakit, kaya daw siya ay ibinalik doon at binagsak doon sa lugar na yon. Gaano ba katotoo ang kwento na yan? So early in the morning, I was monitoring on social media para makuha ng more information about sa babaeng yon. At tumampa din ang message ng isang tao na kilala ko na ang sabi niya, okay na ang kondisyon ng babae na nandun sa hospital ng Nacarlan kasi nga pinuntahan na rin daw ng ating barangay. So, natuwa naman ako sa news na yon at okay siya. Pero guys, hindi maiwasan mag-alala ang lahat. Kahit ako, nag-alala ako. Kung totoo na may pumasok dito na naka-van na itim at nang dadampot lang pala ng tao, hindi na tayo talaga secure. Una-una naisip ko, hindi na tayo secure lahat dito. Kung sa bagay, paano tayo maging secure? 3 ang exit at entrance dito. Walang nagbabantay sa bawat area na bukas. Kahit sino mag-walk in and mag-walk out. At higit sa lahat guys, paano naman na hindi pupuntahan itong lugar namin, hindi papasukan dahil itong lugar namin napakalaki, napakalawak ng palengke. Ang lahat nandito at napakalinis pa. Lahat nandito na. Hindi nyo na kailangan pumunta ng SM. Akala nyo ba pupunta kami lagi ng SM? Hindi, no? Isi-save namin ang pera namin. Bakit pa kami pupunta lagi ng SM kung mayroon lang naman kaming mabibili na nandito sa tabi namin? Mamasahe pa kami. O diba? O. Kaya guys, nandito lahat sa lugar namin. Maraming taong pumapasok, labas-pasok. Walang nagbabantay din sa gate namin. Malamang, papasukan ng ini masasamang damo ang lugar natin.
Ngayon guys, late afternoon, meron akong napanood na mensahe ng ating punong bayan. Ang sabi ay hindi daw totoo yon na may dinampot siya ng nakaban at tinanggalan ng kidney. Gaano ba katotoo na hindi totoo yon? Ano ang nasa likod ng istorya ng video na yan? So, I think we deserve a proper explanation kung bakit nandun siya sa lugar na yon at may sugat siya dini. Kung hindi man totoo yon, nakinidnap siya at sinubukan tanggalin ang kidney niya, we all deserve an explanation well para mawala sa palaisipan namin at maisip namin na secure kami dito. Maraming mga estudyante na umuuwi paggabi galing sa eskwelahan. At ang mga estudyante na yan, walang pera na galing sa school, maglalakad mula sa labas papunta sa kanilang sariling bahay. Kaya no choice, maglalakad. At hindi din lahat ng magulang ay mayroong sasakyan para sunduin din. At it's not all the time available din ang magulang para sunduin din ang estudyante nila na nandun sa labas. May mga circumstances na nangyayaring ganyan. So we are not so sure anong oras ang masamang tao gumawa ng kasamaan sa kapwa. So we all need to be careful and has to be alert na anytime may mangyari. Sana po mayroon tayong programa na maturuan natin ng self-defense ang bawat isa para sa in case kung anuman ang mangyari, kayang defensahan ang sarili. Kailangan natin ang tamang explanation para mawala ang takot ng mga magulang at kahit sino natatakot sa pangyayari na yon.